Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman po ngayon ay magdadiagnose po ako ng isang Howo dump truck po na 371. Kagagaling lang po sa biyahe nito at tinan-over po sa akin ng driver. So habang tumatakbo daw po ay hindi daw po niya magamit yung exhaust brake. Ito po yung exhaust brake. So itong exhaust brake po, ito po yung katulong po sa pag-apply po ng preno, lalong-lalo na po sa mga pabulusok. So kailangan pong tulungan nito para makontrol po yung dump truck na kargadong-kargado. Kasi kung aasahan lang po yung preno, so mahihirapan po siya. Lalong-lalo na po pag loaded po yung dump truck. At isa pa pong complaint ay wala din daw pong hazard or signal light. Wala. At yung wiper naman ay high lang po yung gumagana. Wala yung intermittent at saka low. Wala siya. So yan po yung complaint niya at ngayon po ay inoobserbahan ko. So totaling mayroong na nagpa-plus po na mga lightings dito, tumutunog. Yan. Ayan. Ayan po, pag minsan nagbi-blink siya. So yung history po nito ay nagpa-repair po siya ng battery post terminal. Pina-repair po niya. Pero yung may nakikita po akong problema doon sa pag-repair. Tingnan po natin. So ito po yung naging problema dito. Itong terminal po ay wala na po siyang bolt-in nut para kumapit po dito sa battery terminal na pina-repair niya. Liban po dito ay yung pagka-repair po ay hindi maganda. Ang nangyari po kasi dito ay lumiit po yung poste nito. Imbis na ganito po ka laki po yung diameter niya, ay naging ano na lang siya, parang halos kumbaga po lumiit ng lumiit siya hanggang sa hindi na po mahipasok dito sa terminal na to. Kasi masyado na pong maliit. So pina-repair po niya at nung lumaki naman po ay mayroon pong problema. Bali hindi po kumakapit. Ayan o. Kung napapansin nyo, hindi po solido. Kumbaga yung kuryente po, hindi siya nakakapag-supply ng mabuti. Dahil yung kuryente po dito, yung dumadaan ay parang mayroon po siyang may gap siya. Yung between po doon sa inilagay po na tingga. Ayan po, gumagalaw siya. So hindi po solido itong poste na to. So isa po sa naging dahilan. Imbis na 24 volts po dahil naka-series to. So lumalabas po hindi na 24 volts yung nagsusupply dito sa sasakyan na to. Liban po dito ay itong terminal po na to, terminal lugs ay hindi po dapat ganito. So papalitan po natin yan. So temporary po ay since dinadiagnose ko, pagtsatsagaan po muna natin na ikabit para
maipakita ko po yung mga nangyayari doon sa loob. Pero ano po natin to, papa-repair natin to ng maayos. So ayan po, temporarily po para makita po natin yung nasa taas. Yan. So ang lumalabas po dito, isa pa pong kinomplain. Hindi daw po namamatay din yung makina sa susian. So i-try po natin. So kapag ganito pong naging problema po yung complaint po ng driver, so yung kailangan po ma-repair yung battery post na yon. Maayos na maayos po, tsaka papalitan po yung terminal, at saka itong pinaka BCM po niya, control. Nandito po yung control po ng wiper. Mayroon pong sa pagpatay po ng makina, nandito rin po. Hindi po natin mapapatay po yung makina kapag ito po ay may problema. Signal light nandito rin po. So tama po yung complaint po ng driver na lahat po halos nandito po lahat yon. Yung wiper, signal, pag patay po ng makina. So nandito po. So yung gagawin po natin dito, since naka-receive po siya ng abnormal power supply po ng galing sa battery, yung kinakapos pa, hindi po maganda yung pasok dahil nga po doon sa pag-repair po ng battery post ay hindi maganda. So magkakaroon po ng abnormal output po yung battery. So imbis na 24 volts ay kulang po, hindi po sapat yung bigay po niya ng kuryente dahil hindi po naayos yung pagka-repair ng battery post. Ang gagawin po natin dito ay tatanggalin lang po natin itong ano niya, terminal niya, itong socket niya na to, plastic socket. So ayan po, tinanggal ko itong connection niya. So bali nire-reset po natin. Kasi kapag hindi po natin ni-reset, pwedeng magkakaroon po ng abnormal operation pa rin. Kasi naka-record po yung pagpasok po ng abnormal power supply po dito. Bali recorded po yun. Parang kailangan po natin na i-reset para mabago po. Mawala po lahat ng mga record po na yon. Para po tayong nag-reset po ng computer, kasi ito rin po ay bali So kung nakita nyo po ay namatay po siya sa susian dahil connected na po yung BCM. At kapag inon po natin, mayroon na po siyang hazard. Yan o. At yung wiper naman ay bumalik na po siya sa mayroon siyang intermittent, low at saka high. Yan po. O intermittent po, gumana siya. So gagana ulit po yan dahil naka-intermittent yan. So gumana na po siya dahil naka-connect na po tayo dito sa BCM na to. So ano po natin yung low. So kompleto na po. High. So at saka kaya na po nating patayin.
So ganun lang po ang gagawin po kapag maka-encounter po tayo ng problema na katulad po yung pinaka-problema ay galing po sa battery. So ganun po yung gagawin natin kung mayroon po tayong BCM mga module po. Pwede po natin tanggalin yung connection. At yung battery po ay dapat po talagang maayos yon. Kung mayroon pong bago, so pinakamaganda po papalitan na po ng bago, hindi na po i-repair yung battery post para mas talagang accurate po yung pasok po ng power supply dito sa sasakyan. Pero kung repair po, so ayusin lang po yung pagkahinang ng battery post para yung supply po ay papasok po ng normal po dito sa sasakyan. So paanda rin po natin ulit. So ayan po, bumalik na po siya sa normal. So yung naging problema po ay yung battery post na hindi po naayos ang pagka-repair po. Pagkatapos yung terminal, papalitan. At saka ito po ay nireset ko na po siya. So kailangan po siyang i-reset dahil naka-record po yung parang pinaka-detectable trouble code po niya. So babalik po, kailangan po i-reset siya. So yung pag-reset po ay tatanggalin lang po yung connection dito. Sa unang attempt po kapag hindi po nagbago, so uulitin po, tanggalin lang po ulit, mag-ooperasyon na po siya ng normal. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po, and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.